Magandang umaga mga kaibigan. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. So umagang ito ay dito tayo sa aking munting garden. Ito. At saka dito mayroon tayong puno ng mangga na namumulaklak. So ang ating gagawin ngayon mga kaibigan ay gagawa po ako ng isang uri ng organic fertilizer na kinakailangan po natin sa ating pagsasaka. Kasi po malaki po ang pangangailangan natin. Kailangan tayo ang gagawa ng ating organikong pataba. Ano po ito? Ito ba ay tinatawag na biodynamic organic fertilizer. Pakita ko sa inyo kung ano po ang ating gagawin. So ito, mayroon tayong tubig, mayroon tayong IMO. Ito ang IMO na ginawa natin na so ibabad natin sa tubig ang IMO natin ginawa. So halo natin kasi ang tubig na ito ay dito tayo kukuha ng panilig sa ating ginawang sa ating gagawin pang organic fertilizer. So mga kaibigan, so kukuha tayo kasi po ito ang ididilig natin. Okay. So mayroon tayong dayami ng palay. Ito po ang ilagay natin na spacer o pang layer ng ating gagawin. Okay. So ito dumi ng baka o hayop. Pinipon natin. Okay. So, i-arrange natin. Sunod. Lagyan natin ng decompose na dayami na may halong topsoil at saka dumi ng kambing. Sunod, lagay na naman tayo ng dayami. Okay. Next, lagay na naman tayo ng tayo ng baka at kalabaw. Arrange natin. Next, lalagyan na naman natin ng decompose. Dayami, mixed with dumi ng kambing at topsoil.
Sunod, mayroon pa tayong isang sako. So, another layer. Okay. Sunod, lagay na naman tayo ng decompose dayami mixed with topsoil and dumi ng kambing. Okay, so last layer na po tayo. Ito na naman ang pinakahuli, topsoil. Topsoil mixed with decompose na dayami mixed with dumi ng kambing. Okay, sunod yung conditioner natin mga kaibigan. Ito na yung conditioner natin, IMO. Ito na ang conditioner natin mga kaibigan. Okay, ito na ang tinatawag nating biodynamics organic fertilizer making. So lagyan natin ang cover ito para mabilis ang kanyang decomposition. Para hindi po matutuyo. Okay. Patungan natin ng mabibigat para hindi matangay ng hangin. So ang gagawin po natin mga kaibigan ay araw-araw diligan natin ito. Nakita nyo yung ginawa natin, yung tubig nilagyan natin ng ginawa nating IMO. Ito na ang pangdilig natin, no? Araw-araw diligan natin ng kakaunti para ma-maintain po ang kanyang basa. Sa loob ng isang buwan, pwede na natin itong gamitin. Pwede ilagay natin isang dakot lang bawat puno. No, kasi po mayroon na po itong indigenous microorganism na siya na po ang magpapataba sa lupa natin. Halimbawa, maglalagay pa rin tayo sa ating pagtatanim ng organic fertilizer, dumi ng yung fermented chicken dung, ilagay natin. Ito, kakaunti lang ilagay natin, no? Isang dakot, tamang-tama na yan. Kasi mayroon na diyan na IMO, indigenous microorganism. So, sinadya natin nilagay ito sa ilalim sa puno ng mangga para ma-maintain po ang kanyang temperature, no? Malamig po dito. So mga kaibigan, sa ating pagsasaka, tayo na ang gagawa ng ating pangpataba. Sana po ay magugustuhan nyo ito at subukan nyo itong gayahin. Hanggang dyan lang po, maraming salamat. At huwag nyong kalimutan na mag-comments, mag-like at mag-shares. Sana tulungan nyo ako na mapalago yung aking YouTube channel. At sana marami po tayong gumagawa ng pagsasaka, yung pagsasaka na
epektibo po. Yun pong makapag-ani tayo at makapagbenta. No? Maraming salamat at masayang umaga sa inyo lahat.